afternoon, blessed people. At ang topic ng pastor ko kahapon is seek first the kingdom of God. Paano nga ba tayo magkakaroon ng tamang relationship sa Panginoong Hesus? So, syempre, the first step was we need to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. So, samahan niyo ako mag-salvation prayer. Dahil alam niyo ba, ang revelation ko ay sumunod lang ako sa salvation prayer at pumasok na sa akin. Kinonfess ko lang that Jesus Christ is my Lord and Savior. Nung kinonfess ko yon, pumasok na sa puso ko ang Panginoong Jesucristo at na-in-love na talaga ako ng tuluyan. Napakasarap mahalin ng Lord. Kasi ang Lord ay hindi nagbabago. Faithful siya sa lahat ng pangako niya at ang lahat ng pangako niya is yes and amen lang. Kaya naniniwala ako at by faith na lahat ng sinabi niya ay tutuparan niya sa akin. Kaya inaanyayahan kita sa aking salvation prayer. Dear Lord, thank you Jesus. Ako ay makasalanan. Ina-accept kita bilang aking tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko, Panginoon. Naniniwala ako na matay ka para sa akin. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. At kung kinonfess mo that Jesus Christ is your Lord and Savior, ikaw ay isa ng bagong nilalang at magkakaroon ka na ng relationship sa Panginoong Jesucristo. And syempre, ang susunod dyan is yung willingness mong matuto. Kaya dito sa Matthew 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Alam mo ba yung meaning ng added sa ibang term ay kasing kahulugan niya yung magnet? Alam mo ba yung magnet? Yung blessing, yung favor, yung mercy, yung grace, kusang lalapit sa'yo at wala kang gagawin at napakabuti ng Panginoon. Ito ang mga ways kung papaano tayo makakalapit sa Lord at kung papaano pa natin mapapalalim ang love natin sa Panginoong Jesucristo. Number 1, I refuse to worry. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and body more than clothing? Alam ng Lord ang mga pangangailangan natin. Alam niya kung nasaan na tayo at nakatingin siya sa lahat ng ginagawa natin. But what really about sa relationship kay Lord is dapat sinasabi mo sa Kanya lahat. Pero at the same time, meron kang logical na perspective na ito lang muna yung para sa'yo. Kasi ang Lord is, the Lord is my shepherd, I shall not want. Meaning, you are buong buo, you are whole. Kung anong meron ka ngayon, financially, emotionally, spiritually, buong buo ka. So, ibig sabihin, kumpleto ka. Walang nawawala sa'yo. Kung ikaw ay talagang sumusunod sa will ng Panginoong Jesucristo. So, bakit kailangan natin pang sabihin ang mga pangangailangan natin? Because tayo ay relationship, hindi religion. Ang religion tuwing Sunday lang yan eh. Pero ang relationship, everyday yan. Everyday nagsisik ka, everyday nagbabasa ka ng Bible, everyday nag-a-ask ka sa Kanya kung tama ba yung gagawin mo. Ganun kasing relationship, parang ganito yan. Parang boyfriend o parang asawa. Para makilala mo ang boyfriend mo at ang asawa mo, syempre, pag hindi gusto ng boyfriend mo, ang asawa mo, ang gagawin mo, hindi mo gagawin yun. Kasi mahal, alam mong masasaktan mo yung partner mo. Ganun din ang relationship kay Lord. Ayaw ng Lord ng sin, so yun ang iiwasan natin. By the grace of God, maiiwasan natin siya kung tayo ay makikipag-usap sa banal na spirito. At ito ay magkakaroon ka lang kung ikaw ay everyday na nagsisik sa Panginoong Jesucristo. At saka tingnan mo to, seek ye first the kingdom of God. Alam mo ba kung anong pinaka-importante sa Lord? Tao, people, serving. Pansinin mo yung ginagawa niya sa Bible. Lahat pinagaling niya, lahat ng may faith pinagaling niya, pinakain niya, because He cares about people. At kung may care ka sa people na nakikita mo sa paligid mo na may problema, alam mo, actually, prayer, pwede mong matulungan yun. I-pray mo lang ng i-pray. Lalambot ang puso ng tao dahil lahat ay nadadala sa prayer. Dahil ang puso ng tao ay hawak ng Panginoong Jesucristo. At number 2, meditates God's love. Gusto ko to, no? Sa Matthew 6:26, basahin natin,
Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly fathers feed them. Are you not much more valuable than they? Can you any one of you by worrying add a single hour to you? So parang sinasabi ng Lord, tignan mo yung mga ibon. Wala silang problema. Lumilipad lang sila. Pero may makakain sila. And number 28. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all this splendor was dressed like one of these. Verse 30. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow, and throw into fire, will He not more much clothe you? You, a little faith. So number 31, so do not worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Alam ng Lord ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya nga nakakakilig, no? Kakausapin mo lang ang Lord, sasabihin mo ang pangangailangan mo sa Kanya, hihintahin mo na lang by faith. Ganun kasi ang faith eh. Remember yung nagdudugong babae sa Bible, na ang dami niyang pinuntahan ng mga doktor, walang nakapagpagaling sa kanya, only Jesus, na inawakan niya yung garments ni Jesus Christ, at alam ni Jesus Christ na may power, at sinabi niya sa babae noon, daughter, your faith made you well, go in peace. No, ibig sabihin, ang Lord lang ang makakapag-sustain sa atin, ang makakapagbigay ng love na hindi mo maintindihan. At the moment na sinabi ng Panginoong Jesucristo doon na, daughter, kasi at that time, unclean ang babae na to. Actually, hindi nga siya pwedeng palabas-labas, pero by faith, sinabi niya sa sarili niya, pag nahawakan ko ang garments ni Jesus Christ, gagaling ako. Ganun kasi yung faith. You talk about faith. You meditate the God's word. Alam mo kung bakit mahalaga mag-meditate? You said it. Kapag sinabi mo siya, nadidinig mo siya. Eh, ang faith kasi, faith is come from hearing the word of God. Kaya lalalim ang pagmamahal mo sa Panginoong Jesucristo the moment na magbabasa ka at magme-meditate ka at mababago mo ang mind. Kasi napakahirap pong baguhin ng isip. No? It was really a process na if anyone be in Christ, you are new creation. All things are passed away, behold, all things have become new. So definitely, bagong nilalang ka na kapag na kay Christ ka na. But ang hirap ng mind kasi kailangan mo ng endurance dito. Endurance dahil talagang may mga kalaban at kailangan mong punuin ang brain mo ng Word of God para mabago ito. Kailangan mo talagang i-renovate, i-flip ang mind mo, na baguhin ang mind mo at i-anchor mo sa Word of God. Doon mo lang mapapalalim ang pagmamahal mo sa Panginoong Jesucristo. Kaya seek first the kingdom of God, and all these things will be added to you. Whoever calls the name of the Lord will be saved. Bye, God bless everyone.